Dear Lady Love TV. Billionaire Smarter Lover. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. 6 years later. Kumusta ang love life, Fatima? Tanong ni Eve na ikinagulat ni Fatima. Nasa office siya ng romantic events para dalhin ang order ng mga invitation. Meron siyang imprenta ng social letters pero pinaka-espesyal niya ang wedding invitations. Malaki ang demand sa mga wedding invitations. Kahit yata pinaka-budgeted na kasal, hindi mawawala sa gastusin ng invitation. At siya bilang negosyante, alam din niya kung paano hawakan ng customers. Kaya niya magbaba ng presyo na hindi rin siya nalulugi. Kaya na naman niya magtaas ng presyo para kumita siya ng maganda. At ganoon din ang kalakaran sa romantic events. Bilang supplier ni Eve, sa kanya ito binibigay ang final decision sa pricing. At palibhasa mas marami ang engrandeng kasal na nakakontrata nila. Maganda rin ang kanyang nagiging kita. Lalo na kung kasali ang paggawa ng souvenirs na para naging kakambal na ng paggawa ng mga invitations. Hoy, hindi ka na sumagot, puko ni Evie. Kung itanong mo na lang kaysa sa akin ano yung latest designs ko sa invitations at souvenirs. Mas gusto na ngayon ng mga customers ang computerized invitations. Though, iba pa rin ang dating ng embossed letters. Talaga nga yatang computerized na ang trend ngayon. May mga bagong dating akong papel ngayon. Superb yung quality. Binuksan ni Fatima yung folder na may plastic sleeves. Look at this. Gawa ko yan. Pinagpuyatan ko yan kagabi. Maganda, hindi ba? Yeah. Well, lahat naman ng gawa mo maganda. Mag-iwan ka ng sample niyan. Alam mo naman ang karamihan sa mga client kung alin ang latest. Yun ang gusto nila. Of course, siya nga pala. Since lumalaki na ang demand para sa mga CDs at souvenirs items, dumarami na rin ang kakompetensya ko. Pwede kong bawasan ang presyo kung mga 5 to 10 pesos per CD. Nagsalubong ang mga kilay ni Evie. Sigurado ka, Fatima? Malaki yun. Baka naman wala ka nang tubuin dyan. Meron pa rin syempre. Hindi naman ako magbababa ng presyo kung lugi na ako. Paano ko bubuhayin yung anak ko kung magpapakalugi ako? Actually, medyo mataas na rin yung presyo ko kumpara sa ibang gumagawa ng ganoong klase ng souvenirs. Pero ang laban natin ay yung best quality. Well, tama ka dyan. Speaking of your child, kumusta na siya? Bakit hindi mo sinasama rito? May pasok si Rob. Kinder na siya. May mga sarili ng friends kaya kung minsan, hindi ako nag-aaya. At hindi rin naman sumasama. Hindi ba naghahanap ng daddy? Maingat na tanong ni Evie. I mean, ng totoong daddy. Ano bang hindi? Nagiging makulit nga. Ano bang isasagot ko hindi ko nga rin naman alam. Baka nga mamaya may iba ng pamilya yon. Sa ilang taon ng pagkakaibigan nila, nasabi na rin ni Fatima kay Evie ang maselang impormasyon sa buhay niya. Kung sa bagay, wala naman siyang balak na ilihim ang tungkol sa nakaraan niya. Yun nga lang, pinipili rin niya ang mga taong sinasabihin ng tungkol doon. Wala na bang pag-asa? Napabuntong hininga siya. Pagkatapos ng mga nangyari, nawala siyang parang bula Evie. Hindi na ako maasa ngayon. Mahal mo pa siya, Fatima? Tumigas ang ekspresyon niya. It had been 6 years, Evie. Sa dami ng hirap na pinagdaanan ko, hindi mo siguro ako masisisi kung nakalimutan ko na ang damdaming yan. Kahit yata galit, hindi ko na rin nararamdaman. Ayoko nga sanang isipin si Francis kung hindi lang makulit yung anak ko sa paghahanap ng ama. Hindi mo maiaalis sa sistema mo si Francis. Siya ang ama ni Rob. Ngumiti siya ng malungkot. Sad to tell, it's the truth. Pero Evie, kahit kailan, hindi siya naging magulang. Para sa anak ko, ni hindi nga niya alam na may anak siya. Isang tawag sa telepono ang pumutol sa pag-uusap nila. For the next minutes, doon napunta ang atensyon ni Evie. Ginamit naman ni Fatima ang pagkakataon para ayusin ang kanyang mga gamit. Nang ibaba ni Evie ang telepono, handa na rin siyang magpaalam. Aalis na ako, Evie. Babalik pa ako sa shop. Sandali, Fatima. Ayaw mo bang sumubok uli? Marami pang mga lalaki. Yung hindi ka iiwan. Yung tatanggapin kayong mag-ina. Ngumiti siya ng matipid. Madaling sabihin, mahirap patunayan. Kontento na ako kay Rob, Evie. Siya yung buhay ko. How about Jake? Wala bang pag-asa na mag-work yung marriage ninyo? Evie, mulat sa pool magkaibigan kami ni Jake. Pinakasalan lang niya ako noon para bigyan ng pangalan yung anak ko.
Alam namin pareho sooner or later ipagpapawalang bisa namin ang kasal. Medyo natagalan nga lang bago kami nag-file kasi naging busy siya. Anyway, nasa korte na yun ngayon. Naghihintay na lang kami ng decision. Alam na ba ni Rob na sa pangalan lang niya, Daddy si Jake? Sayang din kayo ni Jake. Bakit hindi kayo na-develop? Actually, nag-try din naman kami na ma-inlove sa isa't isa. Since mag-best friend kami. Kaso wala talaga nangyari eh. Mabuti nga 6 months pa lang noon si Rob. Parang blessing in disguise na rin na ganoon kaaga kami naghiwalay ni Jake. Hindi nahirapang mag-adjust si Rob na bigla siyang nawala ng ama. I mean si Jake. Paglaki-laki ng anak ko, maipapaliwanag ko rin sa kanya ang naging sitwasyon ko. Heavy kung i-involve ko pa yung sarili ko sa ibang lalaki. Baka lalo nang maguluhan yung anak ko. Isa pa ako mismo, hindi interesado makipagrelasyon. But don't close your doors to other men. I'm sure meron pa rin namang nagkaka-interes sa'yo sa ganda mong yan. Nakita mo naman siguro, halos sunod-sunod na nagpapakasal ng mga wedding girls. Malay natin, ikaw na ang kasunod. Malabo. Iiling-iling na sagot niya. Malabo. Ate, tumawag yung mama niyo. Umuwi raw kayo agad kasi nilalagnat si Rob. Salubong kay Fatima ng assistant niya sa Fatima's Design. Mabilis niyang dinampot ang telepono at tumawag sa bahay nila. Hello ma, kumusta si Rob? Natuloy sa lagnat ang sinat niya kanina. Pinainom ko na ng paracetamol at decongestant. Noong isang araw pa ito sinisipon, di ba? Ito, kakausapin ka raw. Hello Rob, kumusta yung baby ko? Mami naman eh, hindi na nga ako baby. Kinder na ako. Reklamo ka agad nito. Uuwi ka na ba? Napangiti siya. Ayaw na ayaw ng anak niya nagpapatawag ng baby. Pero nasa pagsasalita pa rin naman ang pagiging baby. Uuwi ako agad, may sakit ka eh. Aalagaan kita. Anong gusto mong pasalubong? Ice cream. Pwede ba yun sa'yo? May lagnat at sipon ka. Sa inuubo lang naman yata bawal ang ice cream eh. Gusto ko ng ice cream, mommy. Sige, mag-uuwi ako mamaya. Bigay mo na sa akin si Lola. Bye, Rob. I love you. I love you rin, mommy. Ilang segundo lang at boses na uli ng kanyang mama ang narinig niya. Tumawag na ba kayo sa doktor niya? Oo, siya na rin ang nagsabi na tama lang na pinainom ko ng gamot yung anak mo. Fatima, ako ang nagpalaki sa'yo. Yung ganitong simpleng sakit kahit hindi na matingnan ng doktor, kaya ko na. Tiningnan ko ang lalamunan. Hindi naman namamagay yung tonsils. Pero alam ko naman na mas may paniniwala ka sa sasabihin ng doktor kaysa sa akin, kaya tumawag na rin ako kay Doc. Mama, hindi naman po sa ganon. Iba lang po kasi yung mag-advise sa talagang doktor. Uuwi na ako agad, ma. Aayusin ko lang yung mga naiwan ko rito. Si Gina na yung pagsasarahin ko dito sa shop. Mag-iingat ka. Yes, ma. Thanks. Pagkababa ng telepono, nakaabang na sa kanya si Gina. Sa itsura mo pa lang, mukhang may problema ka. Ate, gusto ko sana magpaalam. Magbabakasyon ako ng 4 na araw. Uuwi ako sa Bicol kasi mahina raw yung tita kong nagpalaki sa akin. Gusto ko sanang dumalaw bago man lamang siya. Alam mo na, cancer ang sakit niya eh. Nasa terminal stage na raw, sabi ng nanay ko. Marami pa naman tayong tanggap na trabaho ngayon. Naiiling na sabi ni Fatima. Oo nga ate, nahihiya nga ako magpaalam sa'yo kaya lang, nakakonsensya naman ako kung hindi ako makakadalaw sa tita ko. Kailan ba balak mong magbiyahe? Kung papayagan mo ako, kukuha ako ng ticket. Ihanda ko na rin yung mga babaunin kong gamit eh. I-advance mo ba yung sweldo mo para sa buwang ito? Kahit hindi na ate, basta payagan mo lang ako. Si Gina na ang kasama niya sa shop mula na magsimula ang negosyong yon. Ayaw man niya, pinayagan na rin niya ito. At siya na rin nagkusang magbigay ng advance sa sweldo. Mag-iingat ka sa biyahe. Bumalik ka kaagad ha? Oo ate, salamat din. Hindi nagawang umuwi ng maaga ni Fatima. Ilang araw din siya nag-iisang magtatrabaho sa shop, kaya inayos mula nila ni Gina ang mga naiwan nitong trabaho. Nang magsara siya, halos sarado na rin ang lahat ng pwestong kahilera niya. Nagmamadali na siyang makauwi. Nakasakay na siya ng jeep nang maalala ang ipinabibili sa kanya ni Rob. Dumaan siya sa convenience store na malapit sa kanila at bumili ng ice cream. Naglakad na siya pa uwi nang makaramdam ng pagod at antok. Pero alam niya hindi pa siya nakakapagpahinga. Kaagad kapag ganoong alam niya hinihintay siya ng anak. Si Rob? Tanong agad niya sa kanyang mama nang mabagbuksan ng pinto. Nasa kwarto niyo, nagtatantrums. Ang tagal mo raw umuwi. Akyatin mo.
Ikaw ang makipag-usap. Hindi nga yung nag-dinner kahit anong pilit ko. Bumaba na rin ang lagnat niya nang pawisan siya. Inilagay lang ni Fatima sa freezer ang ice cream at pinuntahan ng anak. Rob, tawag niya nang pumasok sa kwarto. Gising pa nga ang kanyang anak. Nakaupo ito sa gitna ng kama at hindi maipinta ang mukha. Bakit ngayon ka lang? Sumbat nito. Di ba nasa shop si Mommy? Malumanay na sabi niya. Halika na, baba na tayo. Magdi-dinner tayo, tapos kakain tayo ng ice cream. Oh, wala ba akong kiss? Lumapit ito sa kanya at walang tunog na hinalikan siya. Mommy, hindi ko pa ba makikita yung daddy ko? Natigilan siya. Anak, yan na naman ba ang itatanong mo sa akin? Sabi niya sa kawala ng isagot sa anak. May program kami sa school, silang lahat may mga daddy na nanonood. Ako wala. Nandito lang naman kami ni Lola, hindi ba? Manunood kami sa program. Gusto ko rin na may daddy. Nakagat ni Fatima ang ibabang labi. Alam mo Rob, chocolate flavor ng uwi kong ice cream. Pag-iwas niya sa topic. Paborito mo yun, hindi ba? Kumain na tayo para makapag-ice cream na rin tayo pagkatapos. Pag kumain ka ng ice cream, mawawala na yung lagnat mo. Kailan ko makikita si daddy? Umagsak na lang ang balikat niya. Hanggang sa mahiga sila, hindi na naalis kay Fatima ang isiping iyon. Tinititigan niya ang anak na mahimbing nang natutulog. She wished she could explain things to him easily. Pero hindi nga madali. Dahil siya rin kung minsan, hindi maintindihan kung bakit nangyari ang mga yun sa buhay niya. Hanggang ngayon, wala siyang ibang maisip na maging kasalanan niya. Nagmahal siya, umibig at kahit kailan, hindi niya magagawang isipin na kasalanan niyon. Fatima, pwede bang pumunta ka rito sa romantic events? Sabi ni Evan na tinawagan siya sa telepono. May bago tayong client. Mitikulosa ang bride-to-be. Kung pwede raw, yung printer ang mismong makausap tungkol sa invitation. Anong oras ba? Sa tono ni Fatima, kung pwede lang ay tumanggi siya. Nasa harap niya mga rush invitations na mag-isa niyang tinatapos. Umabot ng hanggang 10 araw ang bakasyon ni Gina dahil namatay na ang tita nito. Tumawag ito na pagkatapos na lang daw ng libing makakaluwas. 2:00 ang meeting namin. Pangalawang beses na nagpunta siya rito. Nung una mag-isa lang siya nag-i-inquire lang. Ngayon kasama raw niya yung fiancé niya. Marami ang detalye ang sinasabi sa akin sa telepono. I guess maisasara natin ang kontrata sa kasal na ito. May pipick up ang invitation dito. Bandang 2:00 din eh. Darating ako kaya lang baka malate ng konti. Titingnan ko rin kung pwede kong patauhin dito si Mama. Total wala namang pasok ngayon si Rob. Sige, darating din dito ang ibang wedding girls. Mukhang iwawan-on-one kayong lahat para sa mga detalye. Since hindi naman kayo sabay-sabay na makakausap, okay lang siguro na ma-delay ka. I'm sure kay Julie pa lang, kakain na ng malaking oras. Baka sila na ang maunang mag-usap. Halos lahat ng wedding girls ipagdadala ko ng latest creations. Lalo ka na, huwag mong kalimutang magdala ng latest sample mo. Pang wedding of the year ba yan? Malamang, wala naman daw problema sa budget. Gusto lang talaga na masiguro bawat detalye. See you Fatima. Gagawa pa ako ng concept para sa kanila. Okay, ibinaba niya na ang telepono. Hinarap ang mga dapat pantapusin. Kahit kabisado ni Fatima ang trabaho dahil palagi naman silang magkatulong ni Gina sa paggawa ng invitation, iba pa rin ang nasa tabi lang niya ang assistant. Kay Gina niya ipinapasa ang mga trabahong kumakain ng mahabang oras, kagaya ng paglalagay ng ribbon o pagkakat ng papel. Siya ang mismo nakikipag-usap sa customers, lalo na kapag ganoong package deal sa romantic events ang magiging customers niya. Sa pwesto niya sa may recto na mahigpit ang kompetisyon, isang malaking biyaya na siya ang naging official printer ni Evie. Mahirap ding umasa sa walk-in customers sa dami nilang gumagawa ng invitation sa lugar na yon. Tinapos niya ang mga invitation na kukunin sa araw na yon at tinawagan ng kanyang ina. Pagkatapos ng tanghalian, dumating na rin ito at ang anak niya para magbantay sa pwesto. Uuwi muna ako sandali Mama. Maliligo uli ako para naman presko at presentable ako kapag nakipag-usap sa client. Rob, dito muna kayo ni Mama ha. Be a good boy. Yes, Mommy. Ma, bahala muna kayo dito ha. Hingin ninyo yung resibo saka yung balance bago niyo ibigay yung ipinagagawa nila. Oo na, naiiling na sabi ng kanyang ina. Para naman ngayon lang ako nakatao rito. Sige, umuwi ka na at baka malit ka pa sa kausap mo.